This is about a dog whose name is Kilua that was killed by a heartless man dahil gusto siyang lutuin at gawing pulutan. Justice for Kilua. Kaya ko po ito ipinopost ay dahil gusto kong malaman ninyo na may relasyon po ito sa nangyayari sa mundo ngayon. Yung enerhiya po ng darkness or yung dark energy po, yung kadiliman na kalaban ng children of the light, matagal na po yan. Hindi po ngayon lang nangyayari. Yung the evil ones or the children of darkness, normally, ang rinirecruit po nila ay yung mga taong katulad niyan. Yung nananakit po ng mga tao na walang kalaban-laban, yung nananakit ng mga hayop na walang kalaban-laban. Mapapansin po ninyo, napakarami na pong ganyan. Ang dami na pong nare-recruit. Sa maniwala po kayo sa hindi, ang laki po ng pinagbabayaran ng kaluluwa ng mga taong gumagawa ng ganyan. Hindi lang po kasi sa kapwa-tao na walang kalaban-laban ang sinasaktan nila. Yun din pong hayop ay kasali dyan. Meron po silang pupuntahang lugar pagkatapos. Meron na pong near-death experiences na namatay sa operating room o montik pong mamatay na wala na po ng hininga pero nakabalik at nagsabi po ng kwento nila tungkol sa mga pananakit nila sa hayop, pagpatay sa hayop, pagkain sa hayop na hindi dapat kinakain. Sinabi po nila doon sa mga NDEs po, yung near-death experiences, yung namatay ka ng ilang minuto tapos nakabalik ka, nakikita mo yung kaluluwa, nakikita mo yung katawan mo na nakahiga, na namatay, tapos umalis ka, merong hahatak sa'yo. Ang hahatak po sa inyo ay mga maiitim. Umpisang-umpisa pa lang, matotraumatize ka na. Yun po ang kwento nila. Mga maiitim na mga entities na hahataking kayo papunta dun sa realm nila. Ang ilalim po, yung sinasabing hell, marami pong stages yan. Hindi naman po yan isang diretso lang. Pahirap po ng pahirap. Pero kung akala ninyo maganda ang pupuntahan ng mga katulad ng mga taong nananakit, ng mga hayop, ng mga bata, ng mga babae, ay naku po, kawawa kayo. Kawawang kawawa kayo. Ang mga hayop po ay nilalang din ng Diyos. May mga hayop po na para talaga sa pagkain ng tao. Hindi po yung aso, hindi po yung pusa, hindi po yung mga domesticated pets na minamahal ng katulad ko. Ang trato po namin sa mga hayop na alaga namin ay pamilya, parang mga anak. Alam nyo kung gaano kasakit ang patayin ng alaga mong nakawala lang, nang walang kalaban-laban. Yung nagsabi na rungaw daw. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng rungaw? Yung rabid dog. Imposible pong yung dog na yon na si Kiliwa, imposible pong si Kiliwa ay rabid. May anti-rabies po yun. Lahat ng injection binigay sa kanya. Pero kaya hindi po rabid yun. At saka ang aso po, kahit na pusa, mangangagat pag hinambalos ninyo, pagka gustong depensahan ng sarili. Grabe yung iyak ko nung makita ko yung video. Obvious naman po na nagtatatakbo na yung aso. Hinabol pa ng hinabol. Hindi para protektahan ng ibang tao. Hinabol siya dahil gusto siyang lutuin. Gusto po siyang gawing pulutan. At hindi po ito dun lang sa katulad ni Kilua. Hindi po como may breed sa lahat po ng aso. Nagkataon lang na si Kilua, yung kanyang mga
fur parents o yung nag-aalaga, nagmamay-ari sa kanya, ay talagang lumalaban. Nangihingi ng hustisya. Pero hindi dahil golden retriever siya. Hindi dahil may breed siya. Applicable po yan sa lahat. Kahit po mga askal, kahit na po mga asong galisin na walang may-ari. Lahat po yan kasali. Inhumane. So yun po ang classic example. Yung mga walang puso na wala pong ibang ang tamad naman ng tao na yun. Gusto mo ng ulam, ng pulutan. Huwag yung aso. Huwag ganun. Isa ako sa nagdadasal na maparusahan ka. Isa ako sa magsisindi ng kandila para maparusahan ka. Alam ko mapaparusahan ka talaga. Kung hindi man ng gobyerno, kung hindi man makulong, lahat ng kabusitan mapupunta sa iyo. Hindi ka makakaahon sa kahirapan. Maraming sakit ang dadating sa iyo. Ang dami na pong ganyan. Nakikiramay ako dun sa may-ari. Alam ko kung ano ang nararamdaman niya. Tayo po, mga nilalang ng Diyos lahat, ang mga tao supposedly, mataas ang antas. Bakit kailangan nating maging masahol pa sa hayop? Mabuti pa sila. Hindi mapagkunwari. Mabuti pa sila, totoo kung magmahal. Mabuti pa sila. Ang loyalty hindi nabibili. Mabuti pa sila. Nakakaawa lang. Gusto ko rin po sanang iparating ito sa mga magulang na mahilig kumuha ng mga kuting o ng mga tuta para ibigay sa kanilang mga anak. Turuan niyo po ang anak ninyo na huwag sasaktan ang kuting o ang tuta dahil para rin po yung baby. Sa inyo po mag-uumpisa. Be a good example. Kung hindi ninyo tuturuan ang mga anak ninyo na mahalin at huwag sasaktan ang mga hayop, ganun din po sila. May karma po yan. Maniwala kayo, may karma yan. Akala ninyo aso lang yan, hayop lang yan. Meron pong karma yan. Tingnan ninyo ang nangyayari dito sa ating bansa, sa buong mundo. Lalo na sa atin. Hindi naman aksidente lang na sobrang paghihirap natin. Di ba? Bakit hindi pa tayo magpakabuti? Kahit sa mga hayop man lang. Hindi. Kung pwede lang akong magmura. Hindi lang sana yung lalamunan kong malapit na po yung eclipse. Let's all pray for each other. Maniwala po kayo, si Ama nagbibigay na ng babala, si Ama sa langit. Ang dami ng pagdurusang inabot ng mahal na Panginoong Hesukristo. Huwag naman ganyan. Mahal na araw. Mahal na araw po. God bless everyone. Dasal po tayo, dasal po tayo. Huwag ninyong gawing bakasyon na magbibits kayo at picnic yung mahal na araw. Sana po bigyan natin ng konting pagpapahalaga yung ginawa para sa atin ni Jesus Christ. Salamat po sa inyong lahat.